Pagresolba sa territorial dispute at paglaban sa cross-border crimes ang ilan sa napagkasunduan sa state visit ng Vietnamese President sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Sinalubong mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang sina Vietnamese President To Lam at First Lady Ngo Phuong Ly. Bahagi ng unang state visit ng Vietnamese leader ang pulong nila ni Pangulong Marcos. Sa joint statement na binasa ng Pangulo, binanggit na pinagtibay ang commitment ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, stability, freedom of navigation at overflight sa South China Sea. As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability, and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable. Napagkasunduan din ng Vietnam at Pilipinas na ipagpatuloy ang isang mapayapang pagresolba sa territorial dispute nang naaayon sa international law. Bagaman may overlapping claims o may mga bahagi ng South China Sea o ng West Philippine Sea na inaangkin ng Pilipinas at Vietnam, ayon kay Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, mainam daw na palakasin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam. Hindi naman nag-aagawan na actively ng teritoryo. Maganda naman yung ating samahan. At saka ayaw naman nilang sabihin, China din naman ang pinangangambahan nila. At para bigyang diin pa ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, nagkasundo ang Vietnam at Pilipinas na itaas pa ang antas ng kanilang ugnayan mula sa kasalukuyang strategic partnership patungo sa enhanced strategic partnership. Kabilang sa mahalagang napagkasunduan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation. This strategically important framework will significantly bolster our joint capabilities in maritime security, military education, and disaster risk reduction and management. Napagkasunduan din ng dalawang panig na paigtingin ang intelligence sharing at coordinated law enforcement actions laban sa cross-border crimes gaya ng internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ giữa hai nước. Maintaining delegation exchanges at all levels and at the high levels across all channels. Một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia. Second, enhancing defense and security cooperation and cooperation at seas and islands. Nilagdaan din ng Vietnam at Pilipinas ang Memorandum of Understanding on Information Technology at Digital Transformation para sa mas malalim na kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.